Hello, muli po. Magandang umaga sa ating lahat. Sa lahat po ng akin po mga kababayan, lahat po ng mga Pilipino, ay magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po ang iyong lingkod, si Kuya Ali. Narito po ako muli upang magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Ito po ay mga spiritual tips patungkol po sa salita ng Diyos at mga pakinabang sa ating pong mga buhay sa salita ng ating dakilang Panginoon. At bago po ako magpatuloy muli, ay huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comments, of course, mag-subscribe, click po ang notification bell para po ma-update kayo sa akin pong ibang mga videos. At lahat po na akin pong i-download ng mga videos. Okay? So, sa umagang ito ay una nating babasahin ang salita ng Panginoon dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, dito po, sinabi po dito, lahat po ng kasulatan na susulat dito sa aklat na ito, sa Biblia, sa salita ng Diyos, ay mapapakinabangan natin para tayo po ay matuto, para po tayo ay maging sakdal, para po magawa natin ang mga mabubuting bagay ayon sa kalooban ng Panginoon. So, ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay ang mga pakinabang ng salita ng Diyos o ng Biblia. Okay, susimulan po natin. Una, number 1, ang unang pakinabang sa salita ng Panginoon. Mababasa po natin dito sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, na ang sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas sa bawat sumasampalataya, unay Hudyo at gayon din sa Griego. So, ang number 1 po na pakinabang ng salita ng Diyos sa ating pong mga buhay na sinabi ni Pablo na hindi siya nahihiya sa Ebanghelyo ng Panginoon, sa salita ng Diyos. Bakit po? Sapagkat nagbibigay ito sa atin ng kapangyarihan para po iligtas tayo. Pag tayo po ay may pananampalataya, ililigtas tayo ng ating Panginoon. At ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ka sa kasalanan at sa kapahamakan. At maging sa ganitong sitwasyon natin, nandito po tayo sa tinatawag na malaking problema ng COVID-19, ay ililigtas tayo ng Panginoon. May kapangyarihan ng Diyos na ililigtas tayo sa ganitong klaseng virus at sakit. Okay, number 1, nagbibigay o pakinabangan natin ang salita ng Diyos na nagbibigay ito sa atin ng kapangyarihan para iligtas tayo. At pangalawa, sabi ng salita ng Diyos sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12, datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. So dito po sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12, ang pangalawang pakinabang ng salita ng Diyos ay para po tayo maging anak ng Panginoon. Binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya at ating pong pagtanggap sa Kanyang pangalan. Pangatlo po, sabi po ng Roma 10:17, sabi po sa verse 17, kaya nga
ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So ano yung pangatlong pakinabang ng salita ng Panginoon? Nandito po sabi ng Roma, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig ng salita. So pangatlong pakinabang ay magkakaroon tayo ng pananampalataya sa kung napapakinggan, kung binabasa natin, napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Sabi pa nga ng isang bersikulo sa Biblia, mapalad ang nakikinig at bumabasa ng kanyang mga salita at tumutupad. Kaya dito po, madidevelop ang ating pananampalataya, lalago, lalakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Pangatlo po, yung pang-apat, sabi po ng Episo 16 o 6:17, magkakaroon tayo ng at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So yung baluti po, helmet, ay protection po yun. Okay? Helmet of salvation. Kung sa mga drivers, sa mga motorista, mga nagmumotor, ay kailangan po yung tinatawag na helmet para po maproteksyonan yung vital parts ng ating katawan. Walang iba, yung number one, yung ulo. Kailangan po may helmet. So, sa spiritual po na pag-uusapan sa ating buhay, kailangan din natin ang proteksyon ng Diyos sa ating pong ulo para hindi po tayo masira, mapahamak, kundi magkaroon po tayo ng kaligtasan. At ang magbibigay po sa atin ng proteksyon yan, isa po ang salita ng Diyos na sinasabi ng Biblia, isuot ninyo ang turbante ng kaligtasan. Protection, helmet of salvation. Okay? Number 5, pangalimang pakinabang ng salita ng Diyos. Sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 23 at versikulo 25. Sabi po ng salita ng Panginoon, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Verse 25, datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangangaral sa inyo. So ano po ang sinabi dito? Ang salita ng Diyos, pag naipangaral po sa atin, dito po magkakaroon tayo ng kaligtasan. Dito po magkakaroon tayo ng kabuhayan. Hindi tayo masisira, hindi tayo mapapahamak, kundi sabi dito, ang tinanggap natin na salita ng Diyos ay binhing, hindi nasisira, walang kasiraan, at nabubuhay at namamalagi. Walang iba ang salita ng Panginoon. At pang-anim, ang pang-anim po, dito po sa Joshua chapter 1 verse 8, mababasa natin, nang sabi po ng salita ng Diyos sa verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So, pang-anim po na pakinabang ng salita ng Diyos, magkaroon po tayo ng mabuting kawakasan. Good success. It means victory. Magkaroon tayo ng tagumpay sa ating mga buhay kung atin pong iingatan ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Panginoon. Huwag mahiwalay sa ating bibig, pagbulay-bulayan natin araw at gabi,
upang masunod natin ang lahat na nakasulat dito sa aklat na ito. So ito po yung first part ng akin pong share sa inyo patungkol po sa mga pakinabang sa salita ng Diyos. Sa susunod po yung second part, medyo mahaba po ito. So muli po, huwag ninyong kalimutan i-subscribe at i-click po yung notification bell. Maraming salamat po at sa susunod po, pagpalain kayo ng ating dakilang Panginoon.